So, dito, kinig naman siguro. Para sa last part, ito yung isa sa mga problems kung saan hindi kompleto yung drawing. So, may binigay ka na basic na figure. Tas, ito na yung gamitin natin. Kompletuhin na lang natin. So, the airplane is shown to have weight of 120,000 pounds. So, ito, lagyan natin dito. W equals 120,000 pounds. During touchdown, its engines apply a reverse thrust. So, it's almost same principle as braking. So, kaso, meron siyang thrust force talaga. Hindi lang siya purely nagbe-brake. Yung braking kasi, ititigil mo lang yung momentum. Whereas in reverse thrust, nagpo-provide ka pa ng additional na force. So, dito yung thrust daw is 8,000 pounds. Tapos, yung rear wheels, as explained, nag-exert ng 0.3% nung o 30% ng normal force during braking. Ang normal force ay ito. Meron tayong R1, saka meron tayong R2. Therefore, itong braking force F is equal to 0.3 kung saan siya normal, R2. So, ang hinahanap ay vertical reactions ng nose landing gear, which ang nose landing gear ay yung R1, tas main landing gear ay yung R2. Ngayon, ang next pa ay acceleration in the x direction. So, A, x. So, R1, R2, AX, and then last ay load factors in the vertical and longitudinal direction. So, kaya na solve to? Simulan natin. So, may required natin, like na tayo solution. So, summation of forces ng x is equal to 0. Kailangan kompleto muna. Meron tayong missing na saan ilalagay ang MA? Dito. MAX. So, dapat yung drawing is tama dito. Ang may times na yung thrust line, hindi siya pantay as given dito. Ang thrust line kasi is nakadepende sa makina. Pero ang MAX palaging given yan sa centroid. Same as weight. Not centroid. Yung MAX ay given sa CG. Same as weight. So, isa-isay natin yung mga may X. So, next, first ay negative MAX kasi baliktad yung direction. Okay na to. Then T. Positive T. Then positive force. Braking force equals 0. Kompleto na. Sulat natin na mas ayos. Negative WG AX plus T plus 0.3 R2 equals 0. Ano ang meron? In WG over AX magiging negative 120,000. Ang AX ay binigay ba? Wala pa. So, wag muna natin masyadong pahabain to. Iwan muna natin dyan. Doon tayo sa summation of forces ng Y. Equals 0. So, dito, meron tayong R1, R2. Tapos meron tayong pababa, weight. So, sulat natin. R1 plus R2 minus weight equals 0. R1 plus R2 minus 120. 1, 2, 3 equals 0. So, dito, wala ulit tayong nakukuha. So, ano pa yung mga pwede nating gawin? Next, summation ng moment at let's say R1 equals 0. But R1, para makancel ko na siya kasi isa siya sa mga missing. So, dito sa R1, isa-isa natin yung mga pababa. So, meron tayong W. Kung 14 to, ay di 56. 120,000 times 56. Next, meron tayong R2, which is negative naman, pero 70.
Okay na tayo sa mga y. Sa x naman. From here, 13 feet siya up to max. Pero negative. Negative max 13. Sa t naman ay positive. Tapos, 13 minus 4 is 9. Positive t times 9 equals 0. So, dito sa problem na to, as shown, inevitable na magkakaroon siya ng two equation. Ito ay problem number 8. So, pakita ko lang dito kung paano siya sinolve. Hindi na siya may iwasan na magkaroon siya ng shift solve. So, dito, ang kailangan mong gawin ay isolve na as is tong tatlong to. So, kung i-check natin to, meron ka ng tatlong formula. We are left with answering na as is. So, wala tayong magagawa kahit na nag-eliminate ka na ng isa kasi masyadong madaming kulang. So, at least for this problem lang. Kung sa iba, kung kaya naman na makuha mo siya ng value, edi yun yung gawin mo. So, magsimula tayo sa summation ng fx equals 0. Tapos, itong R1 pala muna, ipapasok na natin to. So, yung R1 equals 120,000 minus R2. Or, baliktad pala, kasi R2 yung pwede kong gamitin sa taas. R2 equals 120,000 minus R1. So, dito, summation of forces ng x equals 0. Meron na tayong, we're left with WG AX plus T plus 0.3 R2 equals 0. Then, ito, yung W, negative 120, 1, 2, 3, over G, AX, plus T, plus 0.3, R2 equals 0. Ngayon yung T, meron siyang value na 8,000 pounds. So, ano mangyayari? Negative 120, 1, 2, 3, over G, AX, plus 8,000. Kung sa una, pwede mo naman nasimulan yun doon. Same lang din naman. Equals 0. Ngayon, dito, yung pwede natin itong isulat in terms ng AX para mas madali. Kasi yun yung hinahanap natin madalas eh. So, mangyayari, negative 120,000 over G AX equals negative 8,000 plus minus 0.3 R2. Then, divide natin siya para maging AX equals 8,000 minus 0.3 R2 multiplied by G over 120,000. Pwede mo ba itong i-simplify actually? If you were to write this as AX equals 8,000 minus 0.3 R2 over 120,000 G. So, sinave ko na siya as AX. Para saan to? Bakit inwrite ko yung AX in terms of inwrite ko siya in terms of AX? Kung check natin dito sa formulas na to, yung G, ihahawak ko lang siya as is katulad din dito. Para saan siya? Kailangan ko kasi munang makuha is at least 1. So, kailangan ko na dito talagang mag 2 equations and ang way for that is isusulat ko muna siya in terms ng kung anong convenient na term. Pwede ko siyang isulat in terms of R2. Pero, the same lang din naman yung makukuhang answer dyan, regardless. So, ito na yung first term natin, equation 1. Lagay ko in red. Simplified na siya. Then, next, pwede nating isulat ay yung R2. R2 equals 120,000 minus R1. Isulat ko na to as aking equation 2. Kasi yung R2 pwede kong gamitin dito.
So, ang last ko na ay dito sa papuntang sa R1. So, sulat ko dito. So, summation ng moment to for R1. So, 120,000 times 56 minus R2 times 70 minus WG times AX times 13 plus 8,000 times 9 equals 0. Kung mapapansin dito, ano lang yung nawawala? R2 ulit, saka itong AX. So, pwede itong isolve in terms of AX ulit. Pwede ko siyang isulat ng AX. So, ito, pwede mo siyang isolve ng isa-isa. Ang ginagawa ko dito ay sinusulat ko siya ng malinis. So, 6,720. Naka-record naman. 6,720,000 minus 70 R2 minus 120, 123 over G AX 13 plus 8,000 times 9, 72,000 equals 0. Tapos ito, 6,720 plus 72, 6,792. 6,792 minus 70 R2 minus itong 120 times 13 1,560,000 AX over G equals 0. Tapos from here, pwede ko na siyang isulat as 1,560,000 123 AX over G equals 6,792,000 minus 70 R2. Tapos, magiging AX equals 6,792,000 123 minus 70 R2 multiplied by G over 1,560,000 123. Then, AX equals 6,792,000 3 minus 70 R2 over 1,560,000 123 G. So, kung nakita tong AX na to, meron din siyang AX dito. Ano pwede natin gawin? Pwede nyo yang i-equate. Pwede mo siyang i-equal. Ano mangyayari? May maiiwan na lang na isang term. So, copy natin dito. Ito ay equal dito. So, ang mangyayari dyan, pag sinulat, 8,000 minus 0.3 R2 over 120, 123 G is equal to 6,792,000 minus 70 R2 over 1,560 G. Cancel, cancel. If i-shift solve mo yan, makukuha mo si value ng R2 at 90,567. Approximately. So, meron ka ng R2. So, kung may R2 ka na, makukuha mo na din to. So, 1, 2, then 3. Tapos, balik ka dito, makukuha mo si 4, which is R1. Tama? Tapos, may R1 ka na, may R2 ka na. Tapos, yung AX, paano yun? Simple lang naman yung AX. Di ba may formula ka na to? So, pwede mo na siya makuha yung AX. Number 5. Ipapalit mo lang si R2. Tapos, yung N, paano si N? Yung load factor is, nakalimutan ko lang yung formula, but simply,
yung NX is the same lang. Tapos yung NY is bakit zero? Nasa lupa ka na lang naman eh. So yung braking force mo is nakatouch ka na sa ground. So wala ka nang inaalala na NY. Kailan lang magkakaroon ng alalahanin sa NY? Kapag yung landing gear mo ay hindi pa nakatapak sa lupa. Pero yung NX, same lang siya sa AX. Kailangan mo lang siyang i-express in terms of G-force, which is 0.29, and that's it. Ganun lang kasimple. Questions? Nga pala, to save ko na tong isa. Tapos ano pa yung ano? Ito, nasagutan naman na pare-parehas lang. Ito lang yung medyo na iba. Where dito naman sa acceleration in Z is, ang kukunin mo lang naman ay yung formula V squared over GR. Ito. So, V squared over R lang pala rather kasi yung G is G-force na siya. Mas makukuha mo na yung T. Masyado maraming given dyan pero di naman kailangan. Ito, may binigay ba na ganito, Kel? Sa inyo? Itong IC? Inertia force? Wala naman. I-master nyo muna yan. Tapos ito, mga pwedeng isunod, ganun. Pero na-try mo na tong ano, intindihin. Itong problem number 6. Okay. Hindi naman siya, ano. Explain ko na lang dito. Kung hindi naman siya binigay. Medyo mahaba din kasi siya. Pero same lang din yung process. So, kung check mo dito, drawing lang ulit. Tapos, summation of forces ng X, makukuha ko si AX. Kasi siya lang yung wala eh. So, given yung RX ko, binigay dito sa, ano, sa tanong. So, ayan, meron siyang value. Isa lang yung nag-touch, hindi siya nag-touch dito sa landing gear. So, RX is, ito, yung 90,000. Then, ayan, makukuha mo na yung AX. Summation of forces ng Y, ang makukuha mo din ay AY. Then, sa moment around CG, makukuha mo ay si ICA. Ito yung makukuha mong sagot. Pero ano si ICA? Ang ibig sabihin ng I, moment of inertia around the centroid. Alam nyo to, di ba? Equals 19,800. Pero hindi ito yung goal mo. Ang goal mo is ano yung angular acceleration. Kasi, kung magbe-base ka dito, may angular acceleration pa dapat siya na papunta dito. Dapat iikot pa siya kasi hindi pa nagta-touchdown yung ilong, yung nose. Iikot pa siya dapat. So, kaya siya nakalutang. Buksan ko lang sa paint. So, kaya siya nakaganyan, nakalutang. Yung body kasi, kita mo naman yung ICA, kinokontrol pa niya dito. Kasi dapat ang mangyayari, magno-nose touch na siya dito. Pero kaya siya nakalutang, meron ka pang ICA, ayan o. Meron ka pang ICA dito. Which ang IC is moment of inertia around the centroid. And ang AI, angular acceleration. So, para makuha siya, makukuha mo yung ICA, di ba? Tapos, i-divide mo siya by IC. Asan yung IC? Given siya kanina. Ito, IC. Given. Ayan, IC. Makukuha mo yung angular acceleration which is 0.396. Yan yung isang sagot. Then next, ay, tapos na pala, sorry. Kasi ang hinihingi lang naman ay inertia forces. Ang ibig sabihin ng inertia force ay yung mga A. So, nakuha mo na yung AY, A, X, saka yung A. Tapos yung kasunod naman is, ano ito, continuing na answer lang din to. Katulad lang to dun sa ano, nasa ano to, nasa Piri. So dito, find the inertia force on a 400-pound gun turret in the tail, which is 500 inches off daw of the center of gravity. Neglect the moment of inertia na nung turret. So wala na yung IC nito. Kaya nakalagay ay 0. Kasi in reality, dapat may umiikot to ng kanya kasi may sariling bigat.
Pero hindi na kasi pinapaneglect. So sa drawing, binigay naman na. Pero kung hindi, madali naman i-drawing. Ito, AY, AX, saka yung A kanina, given na to. Ito yung nasagutan mo kanina eh. Kailangan mo to para masagutan to. So meron kang 3.5, 1.5, tas yung 0.396. Tas ito, ano lang ba ang inertia force? MAY, MAX. Meron kang 400 pounds, saka meron kang FY. And ano yung FY na to? So dito tayo sa theory niya. Start tayo ng inertia forces. MAX, alam mo na to. Pero hindi buong aircraft yung weight. Ang pinapakompute lang ay yung gun turret. Kaya yung weight nito ay 400 lang. Therefore, makukuha mo yung MAX, makukuha mo yung MAY. Itong FY na to, alalahanin mo na lang yung formula. AX bar M. Ang A ay angular acceleration, ang X bar ay location niya from CG, and ang M ay yung kanyang mass. Maliit na M lang yan pwede. So again, ito yung pinagkunan niya through derivation. Nasa piri din to pinakita. Yung Fx is equal to, or yung force is equal to 0. Bakit? Nakalinya lang naman siya dun sa action line eh. Ang kailangan mo ay yung may moment. Perpendicular distance sa force. Ito wala to pag moment. Gets naman, di ba? Wala tong value pag nag-moment. Pero ito, Fy equals Ax dm. Pag derive or inintegrate, Axm. Tandaan mo na lang. Fy axm. So, angular acceleration niya, solve kanina. 500 inches daw from CG. Tapos yung mass over weight, makukuha mo na si Fy. Tapos na yun. Ganun lang kasimple. Tandaan mo lang yung Fy Axm. Nakukuha to? Yung sa process. So, dito naman sa mga iba, 8, parehas lang. 9, ito, yung iba, wag yung gawing overcomplicated. Itong R1, R2 na to. Kahit magkalinya lang yan, okay lang yan. Ito ganun din. Dito sa ano pala, sa nagkakat, kayang sagutan, Kel? Or may, ha? So, explain ko muna bago mo i-testing. So, dun tayo sa may cut section. Ayan, ito. So, dito tayo sa, ba't nandito to? At, ito na may number 4. Ito yung number 4 or putol? Number 3 lang. Okay. So, dito tayo sa number 3. Ito yung pinapagawa kanina, nakat na natin. So, nakuha na natin yung distance, etc. Pero hindi pa siya tapos. Ang sabi, find the tension of the fuselage at vertical sections AA and BB. Pag nakita to, wag kabahan. I-solve mo muna yung nauna. Dun pa lang okay na. Tapos dito, AABB, kaya to. Ang sabi, yung forward section AA, ibig sabihin, mula AA hanggang nose dito, ang weight niya ay 3,000 pounds. And yung aft, ito, 1,000 pounds lang. Mas mabigat yung AA kasi andyan yung makina. So ngayon dito, i-drawing natin, ano ba yung mga kailangan? Bakit hindi na sinama si moment? Kahit na technically, di ba, dapat kasama. Pinapaneglect na siya eh. Wala naman sinabi na kailangan mo siyang kunin dito. And wala din naman siyang other forces na nag-a-act. So dito, ito random lang tong position ng MA saka itong 3,000. Wala yan. Para saan tong MA? Siyempre, meron kang local na moment or inertia pala sa rudder. Meron kang local inertia dun sa object na yon na naka-attach din dun sa CG kung saan andun yung weight. 3,000 pounds. Tas matik, ilagay mo lang dito yung VA sa tension. Be careful sa direction. So, alam mo naman na ang tension, di ba? Itong VA, no problem sa shear. Madali lang yan balik na rin. And sa VA, ganun din naman. Pero, sa TA rather. Pero mas maganda yung VA lagi nakataas, saka yung VV. Tapos yung tension, syempre opposite sila. So, papansinin mo to. Well, regardless, pag negative yung value, alam mo na. So, summation ng moment ng Fx and FY,
Makukuha mo na. Nag-cut ako, tapos bakit hindi ko nasama tong landing gear? Pag kinat mo kasi, takpan mo yan. Let's say, cut ko. Yan lang yon. Walang iba. Walang landing gear, walang kahit na ano. Doon lang siya sa position na yon. Ay, paano pag yung kabila? Yun, may nadamay. Kaya dito, hindi lang siya VA, TA, TA, VA, meron din siyang tension na external kasi nadamay siya nagupit siya. So dito, ang gagawin, ganun ulit. E di kunin mo yung MA saka yung MA, tinan mo yung direction. Yung MA, ibe-base mo lang dun sa kung ano yung original. Para mas madali. But again, if baliktad naman yung direction nung MA mo, edi makapapansin mo din naman sa tension. Basta ang tension is palayo, syempre. Alangan maglagay ka ng tension na dito sa direction na to. So, makukuha mo yung tension saka yung shear, yung V. Ang last na ay ito. So, madali lang to. Ano lang gagawin dyan? Simply, zero yung final velocity kasi magi-slow down. Tapos, ito yung velocity mo, converted na to feet per second, tas 2 AS. Makukuha mo na yung S mo. Nakukuha yan? Tas try mo din dun sa isa, pero dito, be careful na. Kasi, kung titingnan natin, check mo to. Pag nag-cut, yung tension ay hindi ulit madadamay. Alam ko may problem dito na madadamay yung letter A sa AA pag nag-cut. But anyways, dito kasi, kapag hindi siya nadamay sa pagputol, ito pala sa number, no? Ngayon, kung check mo dito, kung magche-checking, ay hindi, ganun din pala. Kung magche-checking man, di ba dun sa kanina, yung tension damay. Pero dito, itong tension sa naka-attach sa CG. Hindi siya pasok. Wala siya, hindi siya kasama. Kasi walang connection eh. So, nakukuha to. So, try mong sagutan parehas muna. And, ayun. Ayun naman na yung last. Kasi ito, pare-parehas lang din masasagutan mo na. Okay? So, stop sharing ko na to. Tapos, stop